Season na naman ngayon ng prutas na pili, kaya nag-ani kami ngayon dito sa bukid at naabutan pa nga kami dyan ng ulan habang nasa taas kami ng puno. Alas 9 na nga ng umaga nang makarating kami dito sa bukid at kasama ko nga pala dito ang kapatid ko at ang malayong kapitbahay namin. Kumuha muna kami ng maliit na kawayan para pangkawit sa mga bunga na hindi kayang abutin ng kamay. At pagkatapos ay tinali na sa dulo ang tikong baka na dala namin galing sa bahay. Umakyat na nga ang dalawa kong kasama na walang kahirap-hirap habang ako naman ay ang tagapulot ng mga bunga. Ang gagaling nga nito umakyat parang pinaglay sa kuan, yung kuan na paborito yung saging. Maya-maya nga ay dumating si Papa na sabi pa lang kanina ay hindi pupunta dito sa bukid pero ngayon ay may dala pang ang hinog na langka. Kalahati lang ito kasi ang kalahati daw ay may bulok na. Eto nga palang pili ay dito lang tumutubo sa Pilipinas at marami nito dito sa Bicol. Ganito nga pala ang itsura ng pili, kulay itim kapag hinog na at kapag hilaw pa ay kulay green. Ang ipinagmamalaki naming produkto mula sa pili ay ang pili nuts. Sa mga gusto pang bumili ay dito lang po kayo umorder. Bumaba na nga ang dalawa pero hindi pa naman daw naubos ang hinog na bunga. Mayroon daw kasing bahay ng bubuyog at nakagat nga sa noo si Taulin. Pagkatapos matipon ang lahat ng nakuhang bunga ay kumain na muna kami nitong dala ni Papa na hinog na langka. Napakatamis nga, sayang nabulok na yung kalahati. Pagkalipas ng ilang minuto ay umakyat na ulit sila sa pangalawang puno. Mabuting at may katabi na naman itong maliit na puno. Kapag ganito ay madali lang makaakyat. Ako naman dito sa kubo ay nag-init na ng tubig. Dito sa aming napakagandang takore, maglalaga kasi ako ng pili para panghimaga sa aming pananghalian. Nagwalis-walis lang ako dyan ng konti at pagkatapos ay bumalik na ako dito para mamulot ng mga nakuha nilang bunga. Habang namumulot nga ako ay may nakita akong gumagalaw na parang sanga na katulad ng sanga nitong puno ng pili. Tinatawag itong walking stick at ang talent nila ay mag-camouflage para hindi sila mapansin ng mga predator. Dito nga pala sa puno ay ito lang yung nakuha namin. Kaunti lang pero okay lang kasi meron pa naman isang puno na aanihan namin. Bago kami umakyat sa pangatlong puno ay kakain na muna kami ng pananghalian kasi alas 11 na rin ang mga oras na to. Naglaga lang ako dyan ng kaunting pili at nang lumambot na ay kumain na rin kami. Hindi na kami nakapaghanda ng ulam kanina sa bahay kasi biglaan lang naman ang pagpunta namin dito sa bukid. Kaya naman ang ulam namin ngayon ay isda na nasa lata. Ganun pa man ay masarap pa rin ang kain namin kasi may panghimagas kami na nilagang pili at pwede rin ito pang ulam. Kaya naman kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Pagkatapos namin kumain ay pinagsama na namin sa isang sako ang mga pili na nakuha namin sa dalawang puno. Kalahating sako nga lang sa dalawang puno na yan at eto nga pala ang pangatlong puno at huling puno na aanihan namin. Malaki ang puno nito kaya mahirap makaakyat. Kaya naman nagpakuha na lang kami kay Papa ng kawayan para may daanan kami paakyat. Wala nga sana akong balak umakyat ngayon kasi taga-pulot lang talaga ako. Kaso nga lang pagtingin ko sa taas ay napakaraming bunga na pwedeng maabot ng kamay ko. Napakaganda rin kasi mag-video sa taas habang pinipitas ang mga bunga ng pili. Ilang minuto pa lang ako sa taas ay bumuhos na yung ulan. Kaya naman bumaba na ako bago pa lumakas at mabasa yung puno. Madulas ito kaya mahihirapan akong bumaba. Mabuti na lang safe ako na nakababa kahit medyo madulas ang kawayan. Natamaan nga pala ang kapatid ko ng pili sa likod o ringod mambaga sa kulog. Nagpaiwan nga pala si Taulin sa taas, namimitas pa rin kasi napakarami pa daw bunga at nang matapos na nga ay namulot na kami. Nagpaulan na nga pala kami dyan kasi hindi naman tumitila ang ulan at eto nga palang lahat ng nakuha namin, napakarami. Sana nga ay mahal ang kilo ng lagti ngayon para sulit naman ang pagod namin. Sa inyong lugar po ba, magkano na po ang kilo ng pili o lagting? Lagpas kalahating sako nga ng pili ang nakuha namin dito at sa tatlong puno ay ito yung pinakamarami. Sa motor nga pala ito isasakay pa uwi papunta sa bahay at ang mahirap ay napakadulas ng daan kasi ang daanan dito ay hindi naman semento. Hindi na ako sumakay kasi mas lalong magiging mahirap. Baka sumemplang pa kami. Kaming dalawa na lang ng aso namin pa uwi kasi si Papa ay nauna na kanina at mabuti na lang ay dinala na yung mga gamit. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po sa panonood. Abangan nyo po ang part 2.